Sa akin pong pagbabasa ng Biblia, because that's something I want to do regularly, pinadaan po ako ng Panginoon, actually, hindi ko pa tapos ang First Chronicles. Pero na-surprise ako, because in the first 9 chapters ng First Chronicles, puro genealogy o talaan ng mga lahi. Sino sa inyo ang nagbabasa ng mahabang listahan ng pangalan? Diba? To be honest, marami sa atin, ini-skip yung part na yun eh. Pero remember this, ang Diyos marunong at may purpose siya bakit nakalagay yan sa salita niya. Hindi dahil sa wala lang, pero to be able to show us the importance ng mga talatang yan. Later we'll be able to see. In 1 Chronicles chapter 9 verse number 1, ito ang summary eh. Yung simula agad eh. Sabi doon, so all Israel were reckoned or recorded by genealogies. And behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah who were carried away to Babylon for their transgressions. Sa Pilipino, sa gayoy ang buong Israel ay nabilang ayon sa mga talaan ng lahi. Dito makikita agad natin at least dalawang bagay. Kahit sa listahan ng mga pangalan. Unang-una, God is a God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. In fact, you know the verse in 1 Corinthians 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Sa ibang salin, for God is not a God of confusion. Ibig sabihin, gusto ng Diyos maayos. Kaya makikita nyo dyan, itinala sa bawat tribo, sa bawat pamilya, sa bawat taong naroon, meron siyang pagkakatala. Kaya nga may layo yung pagkakasulat. Don't miss that. Pangalawa, siguro dapat natin maintindihan, para sa Diyos, ang bawat tao ay mahalaga. Every person is important. Para sa atin, ang listahan ay listahan lang. Di ba? Lalo naman, kung wala ang pangalan mo dyan, o wala kang kakilala, madaling skip eh. Pero para sa Diyos, mahalaga ang bawat tao sapagkat siya ang lumikha sa taong iyan. Whether kilala natin o hindi. Which brings my mind to the point, kailangan maisip natin, ang pangalan ba natin ay nakasulat sa aklat ng buhay o yung tinatawag na Lamb's Book of Life. Nung naalala ko yan, my heart began to be excited once again. As you know, binabanggit sa Revelation 21 about the New Jerusalem, kung saan ang Diyos daw na makapangyarihan at ang kordero, sila mismo ang templo. Kaya hindi kailangan ng physical temple at hindi kailangan ng araw at buwan sapagkat siya mismo ang liwanag. Sabi dun sa Revelation 21:27 from the ESV, I'll be reading. But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Sa Pilipino, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Napakalaki palang pribilehiyo kapag kasama ka dun sa nakasulat sa aklat ng kordero in the Lamb's Book of Life. Kung ikaw ay Kristiyano, when was the last time na na-excite ka dun sa kaisipan na, salamat Panginoon. Sinama niyo ko sa dami-dami ng mga tao, pero ibinilang niyo ko sa mga tinubos. Does that still excite your heart? I think that's a problem. Habang tumatagal tayo bilang Kristiyano, hindi na siya ganun ka-exciting para sa marami sa atin. But I think that was the point when the Lord said in Luke 10:20, kung meron daw dapat ikasiya ang mga alagad,
Ano yun? Sabi nga, Luke 10:20, "Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven." Again, sa Filipino, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga spirito ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Marami tayong pwedeng magawa sa mundong ito, sa biyaya ng Diyos. Pero hindi yun ang pinakamahalaga para sa Panginoon. Ang pinakamahalaga, kasama ka ba sa tinubos niya? At kung kasama ka doon, yun ang isang kagalakan na hindi dapat mawawala sa atin. Gaano man tayo kabago o gaano man tayo katagal na sa Panginoon. It should always excite our hearts. Dapat yan ang damdamin ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Kasama tayo doon. At dapat maging malungkot ang mga tao na wala pang pagkakilala sa Diyos at hilingin yung kayo rin iligtas ng Panginoon. Di ba? Yun ang pinakamahalaga eh. So, imagine yun pa lang, when the Lord made me excited over that thought, hindi ko pala pwedeng baliwalain yung pagiging Kristiyano. Hindi ko pala pwedeng baliwalain ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. And imagine, pag kinunik natin, yung mga nasa Old Testament, wala silang ganyang klase ng kapahayagan. Just what we have in the New Testament. We have the complete Word of God. Buo na ang salita ng Diyos. Pero sila, portion lang ang meron sila. Pero, just like what we will be noticing, just like binanggit ko kanina, sa listahan ng mga abang pangalan, habang binabasa ko unti-unti, para bang, okay, bawat pangalan lang naman yan, biglang may papakita ang Diyos sa isa o dalawa na katotohanan na, wow, parang kakaiba to. At yun ang naging binigay ng Panginoon as I was reading 1 Chronicles 9. Doon sa verse number 21, may isang taong binanggit. Sabi ng 1 Chronicles 9:21, Zechariah, the son of Meshelemiah, was keeper of the door of the tabernacle of meeting. Ito daw si Zechariah, siya ang tagapag-ingat ng pintuan ng tabernacle. Sa other term, gatekeeper, sa King James, porter. Pero sa Filipino, bantay pinto. Kung ikaw masay na tagapagbantay sa pinto, para siguro tingnan mo yung mga dumarating, kumustahin mo sila, matutuwa ka. Parang, okay, I would welcome, pero siguro naman may iba pang pwedeng mas, di ba, mas mahalagang gawain. Para sa marami, hindi siya mahalaga. And yet, hindi ba, ito rin ang damdamin ng ibang Old Testament saints nung naintindihan nila sino ang Diyos at ano ba ang tahanan ng Panginoon. Before we continue siguro, after Pastor Aaron prayed for me and for us, let's just bring this to the Lord in prayer. Muli, Panginoon, salamat sapagkat kayo po ang pwede namin lapitan at muli nabili namin ang pag-aaral na ito. Bigyan niyo kami ng excitement muli sa inyo at sa inyong bahay panambahan. Nabili namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Psalm 84:10. Naalala ko ang connection nito sa ating tinalakay ng 1 Chronicles na mayroong tagapagbantay ng pintuan ng tabernakulo. Sabi sa Psalm 84:10, sinulat ng mga anak ni Korah patungkol sa kanilang pagnanais para sa bulwagan ng Panginoon. Sabi doon, for a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Muli, sa Filipino, sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pa na maging tanod sa pintuan ng bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. And from that thought, the Lord gave me this title, ang pagkakaroon ng mas hindihing pagnanais para sa tahanan ng Diyos. Having a great desire for the house of God. Nung sinabi niya, mabuti pa
or better. Ibig niya sabihin, mas masaya, mas kapakipakinabang, isang bagay na mas nanatisin ko. At pansinin niyo, kahit isang araw lang para sa sumulat ng ito ng awit na ito, mas masaya siya basta siya nasa tahanan ng Panginoon kaysa kung saan lugar siya. And so para sa kanya, ang kanyang damdamin, ganun kahalaga ang pagsamba sa Diyos, ang pagpupuri sa Diyos, yung kanyang kaluluwa nananabik para sa Diyos. At wala siyang ibang pwedeng maisip na pinakamagandang lugar, kundi yung lugar kung saan ang Diyos ang itinataas at pinaparangalan sa tahanan mismo ng. Di ba sometimes, kailangan natin to take a break. Lahat naman tayo, di ba? With your regular routine, araw-araw, yun ang ginagawa mo. Mas minsan, masarap magplano. And syempre, together with the family, minsan kasama yung mga kamag-anak, kaibigan, mag-outing tayo. How much time do you prepare? And how much money do you want to spend? Syempre naman, lalo na kung special yan, ay, salamat. Pero tanong, yung ganong klaseng excitement, ganon din ba? O higit pa, ang excitement mo kapag pinag-uusapan ng tahanan ng Panginoon, or mas excited kang lumabas and never mind kung ako magsimba o hindi. Yun ang hindi ko maintindihan sa isang tunay na pinag-uusapan. We have all of God's revelation. Lahat ng kapayagan ng Diyos sa Satan. Sila, lalo na itong mga awit na to, konti pa lang ang alam nila sa pahayag ng Diyos, pero gano'n na sila ka-excited pagdating sa Panginoon. Alam niyo ba yung salitang doorkeeper literally means stand at the threshold. Tumatayo lang siya sa dulong bahagi. Sabi ko nga, hindi siya glamoroso. Hindi siya glamorous or attractive role. Wala pa nga siya sa loob. Nasa gilid pa lang siya, sa dulo pa lang siya. Ganun na siya ka-excited. At tandaan nyo, hindi ito yung tao na may choice. Hindi niya sinasabi kung ako papipiliin, gusto ko sa loob o sa labas. Wala siyang pagpipilian. Kung ako, hindi ako payagang pumasok kahit sa dulo lang. Okay na sa akin, makita ko lang sila sumasamba. Makasama lang ako sumasamba. Hindi niya pinipiling sa labas. Kung walang pagkakataon, mas mabuti na kaysa wala. Malaking pribileyo para sa kanya ang mapalapit sa tahanan ng Panginoon. At dito natin makikita bakit. Kasi alam niya, doon sila kinakatagpo ng Diyos. Of course, we know God is omnipresent nasa lahat ng tao, and God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. At ang Panginoon din nagsabi in John 4, hindi lang sa lugar na ito siya sasambahin. So, hindi limited na place, but kung alam mo na yan ang itinakda ng Diyos at panahon kung kailan kanya tatagpuin ang kanyang bayan, hindi mo ipagpapalit sa kahit anumang okasyon na wala ang Diyos. Walang contest. Alam mo agad ang kaibahan, night and day, umaga at gabi. At wala nang tanong-tanong. Gusto ko, mas malapit sa Panginoon. Sabi ni Joseph Benson sa kanyang commentary on this verse, one day spent in meditation and devotion afforded a pleasure far, far superior to that which an age of worldly prosperity could give. Tama, no? Ang isang araw na binigay mo sa Panginoon sa pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati sa Diyos, walang katumbas yan sa kahit anong pwedeng ibigay ng mundo na kasiyahan. Pero tandaan nyo, sa mga totoong kumikilala sa Diyos. And then it continues, happier is the least and lowest of the servants of Jesus than the greatest and most exalted potentate who knoweth Him not. Mas masaya pa daw yung isang totoong Kristiyano, kinakatagpo siya ng Diyos, kaysa naman yung mga hari, yung mga nasa palasyo, pero wala naman sa kanilang Diyos. Tanong, how many of us here, kahit yung mga hindi natin kasama, have this kind of mindset and heart?
Na-establish ba talaga sa atin yan? O kailangan pa tayong turuan ulit ng Diyos because we have forgotten this kind of principle? Naramdaman din ito ni David. You know, David, as the man after God's own heart, ba't siya tinawag na lalaki na ang puso ay para sa Diyos? Bagamat nagkamali siya, he was not perfect by any means. Pero kahit nagkakasala siya, bumabalik siya sa Diyos at ito talaga yung main heartbeat niya. Ganun din tayo eh. We're not speaking of perfection yet because wala namang ganun eh. On this side. Diba? Pero, ano ba naman ang puso natin talaga? Sabi niya in Psalm 63, verses 1 and 2, familiar sa inyo to. Ito yung heart cry niya, sabi niya, "O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where no water is. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory." Ba't ganun ang kanyang pagkauhaw at pagkadama ng pangangailangan sa Diyos? Kasi naranasan niya na ang Diyos eh. At yung panahon hindi siya makapunta sa temple o sa tabernacle during that time, nananabig ang puso niya. Ganun ba tayo? Sa mga pagkakataong hindi tayo makasamba, yung puso mo ando dun eh. Sa gawain ng Diyos. Hindi yung nag-aanap ka ng dahilan mo pumunta. Kung nakilala mo ang Diyos. At sabi niya, kaya siya pumupunta to see your power and your glory. Kaya naman pala, kapag pumunta ka sa pagsamba at lumabas ka na walang nangyari, hindi ka babalik next time. Wala eh. It's a boring thing. Pero kapag kinatagpo ka ng Diyos at nangusap ang Diyos at talaga naman, alam mong napakalapit ng presensya ng Diyos, paano ipagpapalit yun sa kahit ano? Diba? God must be so real. Alam mo, wala siyang katulad. Kahit ano pang ipalit mo ulang. Hindi ka lalayo. You will always want and desire Him again. I've just been thinking about this. Ano kaya ang totoo na kasiyahan ng mga nagsasabing Kristiyano sa panahon natin ngayon? Only God can see our hearts and minds. Pero sa panahon na tayo nag-iisa, panahon wala nakakita sa atin, ano ba talaga ang pinananabikan ng puso natin? If you have the choice, what will you choose? Ang Diyos ba nasa likuran, pinakahuli, at hindi siya ang una mong pipiliin? Remember, pag nagpatuloy tayo sa mga empty pursuits, yung mga paghahangad natin ng mga bagay na isang araw mawawala, pagharap natin sa Diyos, hindi na pwede magkahilan. In fact, mas natutuwa ako sa kapatid na nagsasabi, parang nararamdaman niyang paulit-ulit yung kanyang buhay, yung routine. Tinatanong niya, ito lang ang bakit ito. Alam niya eh, pag yun lang, parang pasyon, kulang, wala. Wala naman kasi pwedeng pumuno kundi ang Diyos eh. Di ba? So, begin to pray, thank Lord, tulungan niyo po ako. And remember, pwedeng naging Kristiyano tayo, pero lahat ng ginawa natin, kung walang kinalaman sa kalwalhatian ng Diyos, masusunog yan. Mawawala lang yan. That's mentioned in 1 Corinthians 3:11 to 15. Basahin ko lang 11 tsaka 15. Tagalog sabi dito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Walang ibang kinasasaligan ng pundasyon, kundi ang Panginoon sa Kristo. Hindi ka pwede magtayo ng iba pa eh. Lahat yung babagsak. Ang problema, marami nagtatayo pa rin sarili ng mga pangarap, sarili ng kaharian. Ano mangyari kapag ayaw mong ituloy para sa Panginoon? Sabi sa 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Meron palang ganong term sa Bible. You're saved. Yet, saved as so by fire. Oo, alam mo Kristiyano ka, pero hanggang doon na lang. Nagsimula ka sa Panginoon, hindi ka nagpatuloy, kaya ubos lahat ng ginawa mo para bang sila.
Ano? Oo, nakatakas siya sa paghatol, pero nasira lahat ng pinagpagalan niya. Hindi niya pinalalaman. Huwag nating hintayin na mangyari pa yun sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos. Again, para sa totoong mananampalataya, ibinabalik ng Diyos ang tamang kaisipan sa atin at yung tamang damdamin. Wala nang pinakamasarap at pinakamalaga kundi sa presensya ng Diyos, sa piling ng Diyos. Yung magkaroon ka ng panahon magbasa ng kanyang salita at kinakausap ka na ba? Sabi ko nga doon sa kapatid, sabi ko, ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Habang pinapangaral, utos ng Diyos yan. Pero alam mo ba, may mas maganda pa doon. Sabi niya, ano po? Yung direkta. Mula sa salita ng Diyos, tinuturuan ka niya. Bakit? Hindi ka nalang umaasa sa iba. Ikaw mismo humingi, Panginoon, kailangan ko kayo teach me. Yun yung give us our daily bread. Bagamat araw-araw, physical food, much more yung ating spiritual food. Yung mga panahon, pwede nating buksan ang puso natin. Alam na naman ng Diyos yan eh. Kaya lang handang-handa tayong ibigay sa Panginoon lahat. Hindi na tayo nahihiyang sasabihin sapagkat anak tayo ng Diyos ang Ama natin. Sasabihin natin lahat. Alam naman niya yun. Hindi na tayo mahiya. And then we become connected more, we become established more. Lalong nararanasan natin ang sarap. Wala na daw pinakamasarap sa ganun. And then, nagkakaroon ka ng burden sa iyong pamilya. You begin to establish your family altar. Hindi po pwede. Nagawa na namin ang lahat. Wala kaming panahon mag-asawa at ang aming anak para sa Panginoon. No wonder, yung mga anak natin, walang pakialam sa Diyos. You never mention about God. You never take time to pray with them. Anong isipin natin? Automatic mangyayari yun. They look to us. Yeah? And then, doon papasok ang collective worship. Kapag established sa buhay natin yan, sa ating pamilya, alam natin, it's time to go to the Lord's house. And they know, yung mga anak natin, mahalaga ang Panginoon. Kasi, mga parents ko mismo, sila kami sa akin. Hindi lang nila kami pinapadala sa Sunday school. Kung matag ka, sila wala. Of course, maraming valid reasons. Yan. Alam natin sa harapan ng Diyos who we are at gaano na tayo malayo sa Panginoon na tayo malapit sa Kanya. No. Of course, yung doorkeeper, kung siyang tagapagbantay, siyang una dyan, siya rin ang huli. Imagine, para sa psalmist, that's a great privilege. Kaya masarap pala, muli, paalalahanan tayo ng Diyos, hindi ka lang basta pumupunta sa isang lugar, kinakatagpuan ng Diyos. Pag gano'n ang ating perception, magbabago lahat. Kung mas mahalaga sa iyo pagpunta sa trabaho at hindi mag-absent o hindi mali, mas mahalaga ngayon ang Panginoon. Diba? Kung mahalaga sa iyo na pumapasok sa school, nag-aaral, mas mahalaga ang Panginoon sapagkat siya nagbigay niya. Kahit magkaroon ka na ng career, mas mahalaga pa rin ang Diyos. Siya nagbigay niya eh. You will never exchange God for anything. Sana, patatagin at ituro sa atin naman. The good thing, in 1 Chronicles 9, hindi lang si Zechariah yung binabanggit, marami rin iba na doorkeepers. Actually, 212 in all. Pero alam niyo nakalagay doon, it was a trusted office. Simpleng-simpleng bagay, pero kailangan pinagkakatiwalaan. At di ba yun din ang principle sa Bible? Kung tayo hindi mapagkatiwalaan sa maliit, ano pa yung malaki? Yung pagdalungan, hindi mo makapunta eh. Then you expect to serve the Lord in a great way. Begins on that small matter. Sino bang Diyos? Ano bang handa mong gawin para sa Panginoon? Because He already did and gave His best for us. Binigay na yung anak niya. Ano pa bang hindi natin pwedeng gawin? Kung talagang tinuruan tayo ng Now, so the question is, how do we develop that mindset and attitude for God and His house? Paano mangyayari na magiging puso at isip natin talagang para sa Diyos at sa Kanyang tahanan? Binabanggit din ito sa ating Psalm 84. If you'll go with me there. Sabi dyan,
verses 1 and 2. Nabasahin ko sa Tagalog. Napakaganda ng tahanan mo, O Panginoon, ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nangihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Ngayon, ibig sabihin, first of all, establish a strong and exciting relationship with God. Kailangan ka magkaroon ng isang matibay at napakasayang relasyon sa Diyos. Kaya niya nasasabi ito, kilala niya ang Diyos. At sabi mo ang makaka-appreciate lang kung sino ang Diyos at gaano kaganda yung kanyang tahanan, kaya mga tunay na tinulog sa Panginoon. Hindi man manasahan sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Now, ang binanggit dyan in English is tabernacles in the plural. Kasi sinasabi nila, posible daw, it can refer to the tabernacle na tent. Okay? Or the temple. So, pwedeng binabalikan na lang nila yung mga nangyari in the past. Pero isang bagay ang clear. Naintindihan ng sumulat, gaano kaganda ang tahanan ng Panginoon. Bakit? Kasi nakikilala niya ang kagandahan at kadakilaan ng Diyos. Tandaan nyo, walang kwenta sa inyo isang building or meeting kung hindi tama ang inyong dahilan sa pagpunta. Okay? Because, dami namang nag-meet sa panahon ito Kanya-kanya nga silang plano kung ano. Anong pinagkaiba? Kasi ito, tahanan ng Panginoon. And then, this makes me to think. Okay. Hindi kaya indikasyon ito, kaya tayo matamlay sa ating pagsamba sa Diyos, sa panahon na tayo nasa tahanan niya. Kasi nga, yung araw-araw nating buhay, matamlay tayo sa Diyos. Wala tayong paghahanap sa Diyos. Hindi tayo excited na katagpuin niya tayo at makilala siya ng mas malalim. So general principle, bagamat hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero yung mga pinakamasigasig na sumamba at maglingkod sa Panginoon, una silang kinatagpo ng Panginoon, kaya gustong gusto. Lumalabas na lang yun You cannot fake it. Lalo na, sa matagal na panahon, if you've been a Christian for a long time, lalabas at lalabas yan. Kung hindi ka naman totoong Kristiyano, nagpapanggap ka, lalabas pa rin yan sa mga decision mo. So una, kailangan natin ma-establish yung matatag na relasyon sa Diyos, makilala natin siya, and we are excited about God. Pangalawa, we should count it as a privilege to be part of God's family and house. Alam niyo bang napakalaking pribileyo? Maging kabahagi ka ng pamilya ng Diyos at maging sa iglesia ng Panginoon, maraming hindi kasama. Do you count it as a great privilege? Paano natin alaman? Verses 3 to 4. Sabi doon, maging ang maya ay nakakatagpo ng bahay, at ang layang-layang ay ng pugad para sa kanya, na mapaglalagyan niya ng kanyang inakay. O Panginoon ng mga hukbo, sa mga dambana mo, hari ko at Diyos ko. Mapalad silang naninirahan sa bahay mo, na laging umaawit ng pagpupuri sa iyo. Sila. Alam mo yung scene? Nainggit siya. Habang nakikita niya, mayroong mga ibon na para bang nakapaggawa ng pugad, malapit na malapit. Parang andyan sa lugar ng pagsamba. Habang siya, kailangan pa niyang lumayo, kailangan pa niyang mag-take effort, nananabig siya. Okay? Question, ano bang kinakaingitan natin? Tayo yung mga tao na ingit sa iba, buti pa sila, may panong magbakasyon. Kami kailangan pumunta sa church. Hindi mo ba alam yun? Pinapakita lang nilang masaya sila, pero yung loob mukha. Sila nakakabis, hindi naman yung mga dito And it could be applied in so many ways. Kinaingitan mo ba yung mga tao mukhang matagumpay, pero hindi naman kumikilala sa Diyos? That shows mali yung ating value system, yung ating pamantayan. O diba?
Kailangan maging personal nga ang Diyos eh. Tingnan ang tawag niya, Panginoon ng mga hukbo. The Lord of Hosts. Ibig sabihin, God is the commander of His army. Meron siyang army in heaven and on earth. Kaya nga di ba yung sa Lord's Prayer, sana sundin ng Diyos kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kasi nasusunod ng Diyos totally eh. Wala magpa-question sa Kanya. Ibig sabihin, nagpasakot ka sa Kanya, kinikilala mo siyang Panginoon. It is not a light term. Hindi yan baliwala lang. Nagpasakot ka, napakataas niya, at siya na ang bahala sa buhay mo. Siyang masusunod, hindi yan. And then He calls God as King. And God, my God, sabi niya, my King, my God, Hari ko, Diyos ko, personal. Kung ang tingin mo sa Diyos, malayong Diyos, Diyos siya ng lahat. Question, Diyos mo ba siya? Masasabi mo ba, Panginoon ko, Hari ko, Diyos ko. Yung totoo, dahil buhay siya sa buhay. Pangatlo, we must rely only on God and not on ourselves, others, or our circumstances. Ang totoong pagtitiwala sa Diyos lang at hindi sa sarili natin o sa iba o sa mga nagaganap sa paligid natin. Ba't ko nasabi? If you notice verses 5 and 6, pero dumaan na sa 5, sabi niya, mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo. Hindi na mapalad yung mga tao, I'm a self-made man. Ako bahala ka. Lahat binigay ko, kaya ako naging matalong pa eh. Pero ba ganun? Sino ba nagbigay sa inyo ng karunungan, kalakasan? Wala ganun. Ang Diyos lang eh. Hindi mapalad yung mga tao na nagagawa nila, gusto nila, pero palayo sa Diyos. May paghati yan. Mapalad ang mga tao na ang kalakasan ay sa Diyos. Ibig sabihin sa Kanya, sila umaasa para sa lahat ng bagay. Nasa kanila ang paggabay ng Diyos. And then binanggit pa na ang mga daan tungo sa Zion ay nasa kanilang puso. Tandaan nyo, they were journeying. Naglalakbay sila papunta sa Zion, which is called as the city of God. Ito yung syudad ng Diyos, ang lugar na kanilang pagsamba. Sama-sama sila at sabi niya, mapaalad ang mga tao na ang kanilang isip, naiisip na nila yung pagpunta nila doon, nananabig sila, kasama yung iba eh. Kaya pala, naisip ko, napakalaki talaga ng kaugnayan kung ano ang ating isip at puso at ating pangangatawan, paano natin hinahanda sa pagdalo sa tahanan ng Diyos. Have you ever prayed before going to the house of God? Nanalangin ka man lang ba? Nagbasa ka man lang ba ng salita niya to ask God to teach you? Eh, no wonder. Kaya naman pala eh. Hindi talaga problema yung preacher. Ang problema yung puso natin, hindi kayang tumanggap. Hindi naman natin araw-araw binababad sa salita ng Diyos. See? Napakahalaga ng pag-asa. We must prepare ourselves to be met by God. Pakatagpuin ng Diyos. Expect mo ba kakatagpuin ka ng Diyos? If you do, God will. Kahit sa isang simpleng paraan, mangungusap siya. Kung hindi mo inaasahan, aalis ka rin, wala. At ang problema sa ganun, tumitigas ang puso. Dapat may nagbago. And in verse 6, sa kanilang pagdaan sa libis ng baka, ay ginawa nila itong dako ng mga bukal, kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Yung tinatawag na valley of baka or libis ng baka, ang isa pang tawag dyan, Valley of Tears. Dahil napakahirap daw ng lugar na ito, maraming pagsubok bago ka makalagpas. At ito namang larawan ng mga maraming pagsubok na pwedeng daanan ng mga totoong gustong sumunod sa Panginoon. It will not be a bed of roses. Huwag mo expect palaging ayos lang. Sabi nga ni Pastor Eric na preaching, tinawag tayo hindi lang para manampalataya, but also to suffer. Kasama yun. Ibig sabihin,
habang sila nahihirapan, lalo silang lumalang sa Panginoon. Ano nangyari doon sa lugar na napakahirap? Sabi, ginawa nila itong dako ng mga bukal, spring, at kinakalatan din ito ng pagpapala ng maagang ulan. Huwag na maging dahilan sa atin, nahihirapan ako kaya hindi na ako susunod sa Diyos. Hindi ba yun nga ang panahon para lalo kang dapat lumapit at magmakaawa sa Panginoon? Nagiging automatic response ng iba yan. Nahirapan ng konti, ayaw na. Hindi ba dapat iyon niya ang panahon, lalo kang magmakaawa sa Diyos? Because you need Him. Kailangan natin siya sa panahon ng pagpapala. Kailangan mo rin siya sa panahon ng pagsubok at paghihirap. Ayun, kaya marami, magkaroon lang ng discomfort, ayaw na. Delikado yun. Pagpapalit mo ang Panginoon para sa konting kasarapan na later mawawala. No. Yun ang naramdaman nila. Binago ng Diyos ang kanilang sitwasyon habang sila dumadaan sa mga mahihirap na bahagi ng kanilang paglilipad. At yun yung turn of pools. Yung panahon, alis walang tubig, nagpadala ang Diyos sa mga tubig. Kailangan na kailangan magkaroon tayo ng matibay, masayang relasyon sa Diyos. At kailangan maging realidad sa buhay natin yan. At kailangan, kahit sa mga panahon ng pagsubok, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. And then the fourth one, take the right action or steps. Kailangan gawin na natin. Natututo na tayo nakikilala na natin ang Diyos. Anong susunod? Di humakbang ka na. Para nga pinag-aaralan sa discourse. Pagkatapos ang lahat ng binigay ng Diyos kay Moses, I am that sent you. Bigay pa ng mga himala. Paano pa rin si Moses? Hindi ko kaya. Di ba sapat yun? Paano na natin mga kapatid para gawin yung gusto ng Diyos? Ang sabi sa verses 7 to 8, sila'y humahayo sa lakas at lakas. Ang Diyos ng mga Diyos ay makikita sa Zion. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, pakinggan mo ang aking panalangin. Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob, sila. Hindi sila nanatili kung saan sila. Alam nilang paglalakbay, kailangan nila magsimula. Bakbang. Di ba may kasabihan, a journey of 1,000 steps begin with the first. Yun naman pinakamahirap yung una. Pero pag nagsimula ka at gusto mo maging tagasunod ng Panginoon, manampalataya ka. Panginoon, gusto ko po, tulungan niyo ko. And then, huwag ka nang babalik sa dating buhay. Huwag ka nang tatalikod sa Panginoon. Maging totoo kang tagasunod ni Kristo. Sabagat ang hindi kaya magpasa ng kanyang krus at tanggihan ng kanyang sarili at ipagkaila-ila, hindi karapat-dapat ang tagasunod niya. Anong klaseng Christianity meron tayo compared to the early Christians? Wala pa nga sa katiting yung may nararanasan natin. Kasi ayaw natin mag-take and step. We know so much, and yet we have very, very little fruit. Di ba? Nakakatawang itsura, di ba? Alam mo yung karikature na ang laki-laki ng ulo, ang lilit ng katawan. Something is wrong. Parang gano'n ng modern day Christian Dami-dami, pakinig ng pakinig. Ayaw namang gawin. You know what to do? Kaya madaling makalimutan Pero pag hiningi mo, Panginoon, tulungan niyo po ako. And then, yung itutulong mo, gusto mong gawin. Help me, Lord. God will teach you and you will grow. Masarap maging Kristiyano kung tayo patuloy sa Panginoon. Sa isang paglalakbay, lalo na kung mahaba, ang normal na papagod tayo. Ito naman yun And there will be times na question ka na sa tamang lugar pa kami. Parang pahinga muna tayo. Gusto ko tumigil. Okay lang magpahinga. Ang hindi okay, yung tumigil. Ayaw mo na magpatuloy. Pero tingnan nyo sabi, they go from strength to strength. Sila'y humahayo sa lakas at lakas. Hindi galing sa kahinaan, papunta sa lakas at lakas. Lalo silang sinusustain ng Diyos, lalong ginagawin sila ng Panginoon sa gitna ng mga mahirap na mga sitwasyon ng buhay. At doon ay hiwalay yung totoong Kristiyanong sa Diyos nagtitiwala kahit daanan niya pagsubok.
lalong tumitibay yung pananampalataya na sa Diyos, nagpapatuloy. Yung mga pag-ewang-gewang lang, makita mo hindi. Wala lang. Anong palitaw eh. Wala. Sariling tiwala o sa iba. Hindi talaga sa Diyos. Yan na. Ang laki-laking pagkakaiba. At meron silang goal. Anong goal nila? Sabi, each one appears before God in Zion. Ang bawat isa ay haharap sa Diyos sa Zion. Hindi nila goal na mag-sightseeing. Bagamat masarap ma-enjoy the travel. Bago nga makarating eh. Pero hindi yun ang kanilang main goal. Hindi nila enjoy na magbabad kung saan lugar gusto nilang makarating sa kanilang destination, which is to meet God. Pag hindi mo goal, nakatagpuin ka ng Panginoon, pupunta ka, aalis ka, and it does not make a difference, something is absolutely wrong. Ba't ka pa pumunta? Of course, I appreciate everyone. We prepared, nag-take time ka, pero masasayang yun, at na nagiging problema, ayaw mo na sa susunod. Pero kung gusto mo, at kinatagpo ka ng Panginoon, more, Lord, salamat po. Diba? Kaya, gano'n na lang ang kanyang pagtingin sa Diyos, sabi sa verse 8, O Panginoong Diyos sa mga hukbo, pakinggan mo ang aking panalangin, pakinggan mo, O Diyos ni Jacob, Selah. Ang awit na ito ng mga anak ni Korah, hindi lamang siya awit ng deklarasyon o pagpapahayag. Ito din daw ay panalangin. At ito ay panalangin para ang Diyos patuloy silang patnubayan sa paglalakbay, bigyan sila ng tubig, lahat ng kailangan nila, at magkaroon sila ng kasiyahan, magkakasama sila sa pagsamba sa Diyos. Lahat ng bahagi, pinapanalangin nila. Kung paano naging tapat ang Diyos noon, patuloy siyang magiging tapat sa kanila ngayon at sa atin din sa panahon natin. Kaya we have good examples in the Bible. Kaya siya tinatawag na Diyos ni Jacob, the God of Jacob. Hindi niya pinabayaan si Jacob, si Abraham, Isaac, and Jacob. Ganun din sa atin. It's the same God, yesterday, today, and forever. At mahalaga daw ito, binibigyan ng panahon pag-isipan hanggang mag-sink in, hanggang maging reality. Hindi lang napakabilis mong daanan. Walang nangyari. Pinagaw na ng kamay. Kaya nilagay yung term na sila. Panahon na para pag-isipan mo mabuti. Hanggang matanim sa iyong puso at isip. Question. Pinag-iisipan mo bang mabuti sino ang Diyos sa buhay mo? Gaano ba siya kalaki? Gaano ba siya kahalaga? Ano bang pagkilos na sa'yo? Pinag-iisipan mo ba nasan ka na ngayon? At gaano mo ba gustong makilala ang Diyos na ito? At sumunod sa Kanya at malugod siya? Pinag-iisipan mo ba yung mga plano mo at kung paano nais ng Diyos na gabayan ka sa bawat hakbang? Kung gayon, pinag-iisipan mo rin ba kung paano ka tuturuan ng Diyos at gagamitin sa Kanyang iglesia? Kaya tayo detached sa church because ganun ang feeling natin I just come and go. Wala tayong part. But remember, we are called as a body of Christ. Siya yung ulo, tayo ang katawan. Imposibleng wala kang bahagi kung talagang sa Kanya ka. Right? Remember yung paalala sa Ephesians chapter 5, verse 23. Gaya ni Kristo ng ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Yun ang pinakamasarap. Makilala mo siyang tagapagligtas. Bahagi ka na, hindi ka na pwedeng mahiwalay. And then, in Ephesians 5:24, ang iglesia ay napapasakop kay Kristo. At dahil bahagi tayo ng iglesia, hindi tayo masusunod siya. We just follow our head, our Lord. And then in verse 25, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili, alam-alam sa Kanya. Na-appreciate mo ba kung sino ang Panginoon at yung kanyang ginawa para lang tayo matubos? At kung paano niya tayo pinapatnubayan araw-araw? O ikaw yung nagsasabing Kristyano pero walang halaga ang ginawa ng Panginoon para sa'yo? No wonder, hindi rin mahalaga sa'yo yung kanyang katawan. It's just like any other organization. Ito lang ang organization na binigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Iba-iba man tayo ng background, iba-iba naman tayo pinanggalingan, and yet
Pinagbuklod tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Dahil tinuturuan niya tayo. Sa ating mga kaibigan, habang nakikinig ka, totoo bang naranasan mo na yung kaligtasan na tanging ang Panginoong Kristo ang pagbibigay? Gusto mo ba yung buhay na malayo sa Kanya at nananatili sa iyong kasalanan hanggang ikaw ay humarap sa Kanya sa pag-atod? O gusto mong maranasan, Lord, please save me. Iligtas niyo po ako, kayo po ang magbago sa akin, kayo po ang tumubo sa akin. Kung yan ang panalangin mo, sasagutin ng Panginoon sapagkat yun ang dahilan. Kaya siya na parito para hanapin at iligtas ang mga nawawala, ang mga Panginoon. Kung matagal na tayo sa Panginoon, ano na nangyari? Since the first time na na-excite ka to follow the Lord, after napakaraming bako-bakong daan, saan ka na ngayon? Sabi mo nga kanina sa Sunday School, hindi mahalaga yung nakaraan eh. Of course, may sinimulan ka. Pero ang tanong, since He is the great I am, sino siya ngayon para sa'yo? Ganun pa ba? Kahalagang Panginoon sa iyo. Naiintindihan mo pa ba na may plano siya para sa'yo at gusto niyang gamitin ka para sa kanyang kalooban? Mga kapatid, may God continue to speak to us. Examine our hearts. Sino siya sa buhay natin? At sino tayo sa Kanya? Ano bang connection natin sa Kanya? At kung mahalaga siya at ang Kanyang iglesia, huwag natin pagpalit. Punta na lang tayo, huwag na natin pag-ewang-gewang. Let's be committed to God. Hindi naman para sa tao yan eh. Di ba? Ibigay na natin. Bakit? Ibinigay niya lahat para sa atin eh. Tapos, sa ibang bagay, bigay todo tayo pagdating sa Diyos. Napaka maling kaisipan. And yet, God will continue to teach us if we are willing. May God save people and may God renew His covenant with His people. Muli, bigyan tayo ng excitement ng Panginoon para mas masabi pa natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming tao. Kailangan nila ang Panginoon. Pero kailangan katagpuin muna tayo ng Diyos so that we will desire to honor Him. May God be pleased to bless us